tinig ng katotohanan. Mateo 4:4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hello, kumusta na kayo? Narito na muli tayo magkakasama sa pag-aaral. Pasalamat tayo sa Panginoon na ibinigay na naman sa atin ang pagkakataong ito na tayo ay makapag-aral na salita ng Panginoon. At ito'y mahalaga sa lahat. Kaligtasan ang ating masusumpungan sa ganitong pag-aaral. At masumpungan natin ang kaligtasan na siyang pinakamahalaga na para itong last trip, pag dumating ang Panginoon at tayo ay hindi maligtas, wala na tayong pag-asa na maliligtas pa. Kaya ating pag-aralan ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, magalang kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Pinaabot namin ang aming pasasalamat sa pagkataong binigay mo at kami mag-aaral. Buksan mo po ang aming puso at isip, lalo ng mga tagapakinig at ang mga nanonood sa amin na ito'y bigyan ng kapangyarihan na matimo sa kanilang puso at isip ang mga mensahe na pag-aaralan na magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya at mahanda kami sa iyong nalalapit na pagbabalik. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Patawarin kami sa aming mga karumihan, kasalanan. Dalangin namin ito sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo ay marami ng pinag-aralan na noong una at ngayon naman ay pag-aaralan natin ang malaking daya ng kaaway sapagkat tayo ang gusto ni Satanas o tayo maligtas. Nang siya ay magkasala, ay dito siya nahulog sa lupa. At siya ay gumagawa ng paraan para huwag tayong maligtas. Kaya nga, ang sanlibutan ito, dito sa mundong ito, ay naito siya nakatira sa lupa. Tayo ay diligyan ng Panginoon ng pabala na huwag tayong makiisa sa sanlibutan. Mababasa natin sa Roma 12:2 kung ano ang gusto ng Diyos. Titingnan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bago yan, ay aking ipakilala muna ang aking kasama ngayon. Isang bagong mananampalataya. Wala pang isang taong nabaptismahan ka? Wala pa? Wala pa. So ito ay kabataan na umaasa rin sa hinaharap na kaligtasan at kami ay magkakasama sa tulong sa paghahanap na salita ng Panginoon para maihatid sa lahat ng mga tagapakinig sa tulong ng Panginoon. Kaya basahin natin ang 12 ng Roma 12 hanggang 12:1 hanggang 2. No. Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip.
upang mapatunayan ninyo kung aling mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin na ating ulitin. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, nakikiusap si Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So ihandog sa Diyos ang ating sarili na pagsunod sa Kanya. At sa Diyos, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo. No, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip at upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Pablo. Huwag na raw tayong umayon. Saan ba tayo hindi dapat aayon? No? Sa mga gawa ng sanlibutan ng dito si Satanas inihulog, maging si Kristo nang magkatawang tao siya ay siya ay tinukso na inialok ang sanlibutan. No? Kaya sabi, huwag tayong umayon dito sapagkat dito pinaghaharian ng kaaway. Ito ang ginagawa niyang paghadlang para huwag nating makita ang kalulatian ng ating Panginoon. So basahin natin ang 2 Corinto 4:4. Ang kaaway ay inaangkin niya ito na siya ang Diyos. No, kaya ang gusto ng Panginoon ay huwag tayong umayon sapagkat malilimutan natin ang pag-aaral, pananalangin sa Panginoon kung tayo dito ay nalilibang. Sabi sa atin sa 4:2 Corinto, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Nagpapakadiyos si Satanas sa sanlibutan ito dahil sa dito inulog at inangkin niya itong sanlibutan. No. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang aliwanagan ng Ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ano sabi sa atin? Binubulag tayo ng Diyos ng sanlibutan ito na siyang naghahari sa nainangkin niya ang sanlibutan ito at binulag. No? Hindi literal na bulag, kundi ang salita ng Diyos ay dalawa ang kahulugan, dalawang talim. No? Na binulag ng Diyos sa paanong paraan binulag, no? Sa mga kasayahan, sa mga libangan, sa mga bisyo, lahat ng mga kaaliwan ay ipinaiisip at nililibang tayo na huwag natin makita ang sabi, ang huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo, nitong mabuting balitang ito na inaanak ng Panginoon na kaligtasan. Upang huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluhatian ni Kristo, na yung inaalok ni Kristo na pinagkamatayan na kaligtasan ay huwag makita at malibang na dito sa mundo. Hanggang sa dumalik na si Kristo, hindi tayo nakapaghanda. Kaya ang sanlibutan ito ay huwag nating isipin na ito na yung ating tahanan. No. Hindi ito tunay na tahanan. Dadating siya mamaya na ang tahanan ipinangako ng Diyos ay walang iba kundi ang langit na bayan. No. Yan ang kanyang ginagawa. Nang si Kristo'y magkatawang tao, ay iniisip ng kaaway ay si Kristo'y kanyang tuksohin. No. Kaya mababasa natin yan sa Mateo 4:4 din na tinukso ng Mateo 4:8. No.
Doon na tayo sa tatlong tukso ito, pero yung isa ating pagkukulan ng pansin. 4:8. Muling dinala siya sa Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay papatira pa at sasambahin mo ako. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalulatian nila. At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Satanas, lahat ng bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, ang sanlibutan na lahat ng mga kaharian, lahat ng bayan, ay sinabi ng Diablo na ibibigay ko ito sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ang sanlibutan ay hindi kanya. Sinungaling talaga. Hindi naman sa kanya ipamimigay niya. No. Kaya inangkin niya, ginawa niya itong front sa harap ng mga tao para huwag makita ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Na tayo'y humiwala yung una nating binasa sa Roma 12:1 hanggang 2. Ngayon, si Kristo naman ang kanyang hinarap. No? Na ibibigay niya ang sanlibutan ito kung siya sasambahin. Marami namang tao na sumasamba sa kanya. No, sumusunod sa kanya. No, kaya nga na siya ay dito hindi nasunod sa Diyos, hindi nasunod ng 10 utos. Kaya ang taong hindi nasunod sa kalooban ng Diyos ay siya ay hindi sa Kanya. Hindi siya sa Panginoon. No. Kaya yung mga taong yon na hindi sumunod sa Diyos ay siya ang hindi Diyos. Inaangkin niya yung mga bagay na libangan dito sa libutan na ipakita yung mga lahat ng mga bagay na narito sa sanlibutan at nililibang ang mga tao. Kaya siya ay tinatanggap ni Satanas na kanya. Ngayon, ang tanong, ang pangako niya ay ibibigay daw ang sanlibutan sa nagpapatira pa sa kanya. Ay ito naman mga tao tumatanggap sa kanya, bakit naman hindi niya binibigyan? Maraming pobre, maraming mahirap. O hindi rin niya tinusunod na kung siya sasabayin, ay ibibigay niya yung kaharian. Yung mga taong gusto rin sa kanya, hindi naman niya binibigyan. Kaya sobra ang kasinungalingan ng Satanas na inaangkin itong sanlibutan na kanya, samantalang siya ay nilalang lamang ng Diyos. No. At ito rin ang nakapagpabagsak noong mga pinag-aralan natin noong unang nakaraan na nang sabihin nila, banggitin natin yung talatang na pag-aralan natin na sinabing sa 1 Samuel 8:4 hanggang 7, ang sinasabi ron, yun ang gusto nila. Na humihingi sila ng Pangulo. Samantalang ang Diyos na ay siyang Pangulo o siyang Hari, humihingi sila ng Hari para makagaya sa sanlibutan. Ang sanlibutan ito, ang pinili ng tao ay siyang magpapahamak sa kanya. No. Kaya, mababasa natin yan sa 1 Samuel 8:4 hanggang 7. Yan. Sabi sa atin, nang magkagayoy napipisan ng mga matanda ng Israel. At naparoon kay Samuel sa Ramatsa, isang lugar na kanilang pinagtitipunan. At kanilang sinabi sa kanya,
ng mga Israel, yung matatanda, itong nagpasama sa kanila. Narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. No. Ayaw sumunod sa ugali ni Samuel, yung kanyang mga anak. Nirereklamo ng mga tao. Hindi lumakad sa iyong daan. Ngayon ay, lagyan mo kami ng isang hari upang umatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang umatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Diyos. Sa 7. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang sinabi nila ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. So yun ang sinabi ng Diyos. Siya na yung Diyos na naghahari mula pa noong una na ilabas sila sa Ehipto at iniligtas sila sa pamagitan ng pagtawid ng dagat na nilagyan ng Panginoon ng karsada. Sila sumusubaybay, pinakakain ng Panginoon ng mana sa ilang. At ngayon, sa panahon ito ng kanilang paghingi ng hari, ay sabi ay, hindi ikaw Samuel ang tinakwil. Tinakwil nila ako upang ako'y huwag nang maghari sa kanila. No? At gusto nilang gumaya sa sanlibutan. No? Yung paghingi nila ng hari, sa 4, sa 5, kanilang sinabi, narito ako'y matanda na. At sila ay naghingi ng hari. Kaya sila ay pinagbigyan ng Panginoon. Ang unang hari ay si Saul, si David, si Solomon, hanggang sa kahuli-hulihang hari ay ano ang nangyari? Sa Uzias 14:1, ang sinasabi roon, ikaw, Israel, ay manumbalik sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. No, yan ang sinabi ng Panginoon doon sa Uzias 14:1. Sila'y nabuwal, bumagsak. Anong dahilan? Sa pagkakaroon sa paghingi nila ng Pangulo. No. Humingi sila ng Pangulo ng ibang hari na tao. At sila nga ay pinagbigyan ng Panginoon. At hanggang sa sila ay dumami. At anong nangyari? Sabi ng Panginoon sa Roma? Ang sabi sa Roma, 9:27, ang sabi ron ay, bagaman ang bilang ng Israel ay gaya ng buhangin sa dagat, ay ang nalabilang ang maliligtas. Dahil sa pagsunod nila sa kaugalian ng sanlibutan, ay napakarami ang nabagsak at nabuwal pa. Inihantin tulad ng Panginoon sa kahoy ang iglesia. Ngayon, sa pagkabuwal nila bilang kahoy na iglesia, sapagkat sila'y iglesia sa ilang, ay mayroon sumibol na sanga sa puno. At yun na nga, yung nagsimula sa angkan ni David kay Isay. Kaya siya ay tinatawag si Kristo na anak ni David. Na siya'y magmisteryo na, ay mababasa natin sa Mateo 16:18. At sabi ron, at ikaw Pedro, dahil nabuhal nga, ay itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo, hindi magtatayo. Pakinggan natin sa Mateo. Mateo Kapitulo 16, 16:18. versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit,
At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So, yun. Ating paliwanag. Galing sa pagkabuwal, sila na nga yung mga apostol, si Kristo, sila yung nanabing binhi. Yung karamihan ay nabuwal, sabi sa Usias 14:1, kaya siya ay nagtayo, nagpanibago, pero walang nabago sa aral, kundi ang mga tao ang nagbago na hindi naabot ang pamantayan ng Panginoon. Kaya sila ay nabuwal at si Kristo itinayo niya. Itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades, no, ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. No, hindi mawawala na ang iglesia. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Anong ibig sabihin? Yung susi ng kahulugan ay pagbubukas, bubuksan. At yung sinabi niyang tatalian, yung iglesia ay binigyan na ng karapatan na magdesisyon. Kung ano ang desisyon ng iglesia, tatanggapin sa langit, bubuksan ang pintuan. Ang pinag-usapan, ang plano ng iglesia ay siyang masusunod. Kung ano ang approve, kung ano ang hindi approve, ay kakalagan din sa langit. Dahil meron tayong mababasa sa sulat ng propeta na ang iglesia sa lupa ay kaisa sa iglesia sa langit. Yan. Kaya, yan ang malinaw. Ngayon, doon tayo sa sanlibutan na ating pinag-aralan. No. Pinahihiwalay tayo dahil yun nga nangyari sa Israel na sanlibutan ang gusto nilang gusto nilang mabuhay dito, nahihilig. At binasa nga natin na ang sanlibutan ito ay binulag ng Diyos dito, ng sanlibutan, na si Satanas ang naghahari. At sa katunayan, ating binasa din na pati si Kristo tinukso niya at inialok din ang kaharian dito sa sanlibutan. Yan. Yan ang tunay na nangyari. No. Sabi sa atin, sa 1 Juan 2:15 hanggang 17. 1 Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, Yan. niyang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita yaon. Natapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ayan. Sinabi ng Diyos sa pamagitan ni San Juan sa 1 Juan 2:15 hanggang 17. No, ulitin natin para makita natin maigi yung punto. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang bagay na nasa sanlibutan. Ano mang bagay dito ay huwag mong mahalin. Huwag mong lubos na pagkukulan ng mga atensyon na dito ka na masaya. No. Kaya yung sanlibutan yan ay pagbulag na huwag mong makita ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos na nag-aalok ng pagsunod upang tayo'y makarating doon sa kaharian na kanyang ipinangako. Kaya sabi niya, huwag ibigin ang sanlibutan. Kahit anong bagay sa sanlibutan, no, huwag tayong mag-uukol ng paubos na atensyon. Kung bagaman, ito sa libutan ay pangalawa lamang
upang tayo mabuhay at kumain. At ito huwag natin isipin na ito'y tahanan. Yan. Ni ang bagay na nasa sinugutan. Huwag makahadlang yan sa ating pagkilala sa Panginoon. Alamin natin, lagi mag-aaral tayo na itong tunay na iglesia ay talagang may kasaysayan na makikita sa Biblia. Hindi tulad sa ibang iglesia, sumisipot na lamang yan. No? Na kumukuha lang ng konti at hindi nila sinusunod o tinitingnan yung simula talaga ng iglesia. Kaya huwag kayong iibig sa sanlibutan. Ang sino man ay umibig sa sanlibutan, kung diyan ka gustong-gusto dito lang sa mundong ito, para lang sa lupa, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Dito sa mundo, sa bagay ito'y ginawa ng Diyos. Pero dahilan nga sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, ay ito'y narumihan. Kaya, huwag na tayong dito mawili. No? Dahil wala na rito ang pag-ibig ng Ama. Ang panukala ng Diyos sa sanlibutan ito ay linisin sa pamamagitan ng apoy. Kaya babasahin natin mamaya na kaya hihiwalay sa sanlibutan para huwag tayong madamay sa paglilinis sa pamamagitan ng apoy. Wala diyan ang pag-ibig ng Ama. Ang sabi sa atin sa huling bahagi ng Kapitulo 15, 1 Juan 2, 15, 16. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang masasamang pita ng laman. Ano kayo nakahidigan ng tao? Yung laman, yung kasiyahan sa kanyang sarili. No. Mamaya atin rin babasahin yan. Pita ng laman. No. Mabuti pa, babasahin na natin yung laman. Baka hindi na natin Sa Galacia 5:19. No. Hanggang patuloy yun. Hanggang 22 siguro o 21. Sige. Galacia 5:19. Oo. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalon, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahag-bahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, tandaan niyo yan, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, na kaya pala tayo pinahiwalay, una-una wala dyan yung pag-ibig ng Ama. Wala dyan ang kanyang atensyon dahil nga nagkasala, narumihan. Ang lupa ay nadumahan sa mga nagsisitahan dito, mababasa sa Isayas. No? Kaya, huwag tayong mawili dito. Ginagawa ng paraan ng Panginoon na siya ay nagpapayo sa atin upang tayo ay maligtas. Kaya iyan ang pinagparituhan ng Panginoon, pinagkamatayan niya para sa mga tao na may sauli sila sa karakter o likas ng Diyos. Kaya sabi ng pagtatao, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. So, kaya tayong tao, tao din si Kristo upang mamuhay siya dito sa lupa na kasama ng tao at bilang Pangulo ay siya ang naguna sa iglesia. Dahil ang iglesia ay may mababasa na ito ay iglesia ay nakatala sa langit, nakarehistro doon, ay kinakailangan ang makadiyos din ang mangungulo. Kaya sabi sa Kolosas 1:18 ay sinasabi roon, Kolosas 1:18.
At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya nga, para huwag talagang bumagsak na dito sa nalabing binhi, kaya ang ating pamagat o title ng ating pinag-aralan ay ang sanlibutan. No? Ang sanlibutan na bakit tayo pinahihiwalay dito? Na ito naman tayo sa naninirahan. Hiwalayan natin yung mga gawain dito sa sanlibutan. No, yung mga ginagawa, yung mga bisyo lahat binasa kanina, yung gawa ng laman. No. Kaya itong sabi sa atin sa 16, mga kapalaluan sa buhay. Sabi, ulitin natin yung 16, 1 Juan 2:16, nagsimula tayo kanina sa 15. Sapagkat ang lahat ng nakangasa sa libutan, ang masasamang pita ng laman, at masasamang pita ng mata. Ano ba yung masamang pita ng mata? Lumabas na ngayon ng usong cellphone. Nakalagay dyan yung lahat ng mga kaaliwan, mga buksing, mga pelikula, mga babaeng halos subad na sumasayaw. Oh, ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo makikita ang kalulatian ng Diyos sapagkat kayo nasa sanlibutan. Binubulag lang kayo para huwag kayong maligtas. Nililibang. No, yun na sabi. Hindi mula sa Ama ang sanlibutan. No. Sa 17, at ang sanlibutan ay lilipas. At ang masamang pita niyaon. Lahat ng naito sa mundo ay mawawala. Kaya huwag mong iibigin yan, huwag mong gugustuhin, at diyan ka lang nalilibang sapagkat mawawala yan. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahanan magpakailanman. Sundin natin yung kalooban. Huwag natin limutin. Huwag tayong magpadala sa mga pagbulag na binanggit kanina na hindi natin makita ang liwanag ng kaligtasan, kalwalhatian na binibigay ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas. Yan ang ginagawa ng kaaway. Inangkin niya ito, narito siya sa lupa. No? Kaya marami siyang ginagawa, pati mga halaman na nilalang ng ating Diyos. Ginagawa niyang shabu, ginagawa niyang alak, ginagawa niya ng kung ano-ano para sirain ang buhay ng tao. No? Kaya hindi na makapag-aral ng Biblia, hindi na makapanalangin, at hindi na magawa na ang kanilang buhay ay matago kay Kristo. No? Yan ang ginagawa ni Satanas na libangan ang sanlibutan. Kaya gayon na lamang ang sabi ng Panginoon na huwag tayong gagaya sa sanlibutan. Mga ginagawa na hindi nababasa sa Biblia. No. Ang linggo sa sanlibutan yan, nagsimula yan noong 321 nang baguhin ni Constantino ang Sabat ng Panginoon ay 7 araw at ginawa niyang unang araw na tinatawag na linggo. Sa sanlibutan yan dahil hindi yan mababasa o hindi yan sinasabi ng Panginoon na yan ang pangilin. Kaya huwag na tayong pumunta o sumunod yan sapagkat binubulag na tayo. Ang sabi sa 17, ulitin natin, at ang sanlibutan ay lilipas. Bakit ka mananatili dyan? Alam mo, ang tao, pag mayroong minamahal, gustong-gusto niya yun. Pag nawala, masakit sa loob dahil mahal niya yun. Kaya kung ang sanlibutan ay mahal mo, pag nawala na yan, lumipas na, ay, ano na yung gagawin? Hindi naman yan ang buhay sa langit. Mayroon talagang itinuturo siya sa kautusan na ganoon ang pamumuhay sa langit, sumusunod sa utos ng Diyos. At doon ay masaya. Wala nang sakit, walang luha, walang kamatayan, walang lungkot, walang gutom. Sabi sa atin sa Apokalipsis 21, patuloy, no? Hanggang 4. No?
At mapapabasa ko sa iyo mamaya. Tapos, lilipas daw sa libutan. Tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag kayong iibig dyan, huwag kayong magkaroon ng gana sa libutan, itong mga customary dito. No. Ngayon nga, ang sabi ay, lilipas yan. At ang sama-samang pitan niyaon, datapwat ang kalooban ng Diyos. Kung ang ating susundin ay ang kalooban ng Diyos sa pagsunod sa Kanya, yung buhay na makalangit, mananahan tayo doon. Hindi tayo maninibago. Hahanapin natin sa libutan na kaugalian ay samantalang wala na sa langit. Mayroong sinabi ang propeta na kapag ang tao daw ay hindi nasunod sa Panginoon, pag dinala sa langit, hindi siya masaya. Hahanapin din niya yung dati niyang ginagawa, pero wala na doon. Kaya dito pa, kailangan magsanay na sa buhay sa makalangit na iniaalok ng Panginoon. Ano pa ang dagdag sa atin? Pangako. Anong pangako pa ng Panginoon sa tao kung siya susunod? Sabi sa atin sa Apokalipsis 21, 1 hanggang 4. Basahin mo, Brad. Apokalipsis 21, versikulo 1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napara, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Versikulo 4. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o unang pananambitan man. Pananambitan. Ang mga pananambitan, wala na. Yung pagdaing. Unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Yan. Ang inaanok ng Panginoon. Bagong langit, bagong lupa. At wala nang luha, walang lungkot, walang kamatayan, wala nang gutom, wala nang sakit. Tapos dito mo gustong masanay sa sanlibutan na sinasabing lilipas ang sanlibutan. Mag-isip tayo mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang. Dahil kung ito'y matapos na, dumating na ang Panginoon, wala nang pangangaral o bago pa dumating si Kristo, matatapos na ang pangangaral. Wala nang magsasabi ng ganito na babasa ng Biblia upang ipangaral. Ipagbabawal ito ng batas sapagkat iniisip ng mga bansa na ang relihiyon ay siyang isanhi ng kaguluhan. Kaya iisahin yan, ipipilit yung linggo na hindi naman mababasa. Kaya yan ang ating gawin. Ang sanlibutan ay lilipas, ay huwag nating ibigin ang sanlibutan. Huwag tayo makagusto dyan na parang tahanan na natin yan. Sabi sa atin sa Filipos 3:20. Filipos, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yun ang inihanda ng Panginoon. Yung tahanan makalangit. Wikaya ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, hinihintay natin ang Panginoon upang tayo naman ay dalahin niya. Yung mga patay ay mabubuhay na namatay sa pagsunod sa Panginoon at dadalhin doon. Ngayon, kung dito tayo mawili, sabi sa atin, kung ito yung gusto sa libutan, iibigin ninyo, ang sabi ay, ang sanlibutan ay lilipas. Kaya, dapat itong isip-isipin. Napakahalaga ang bagay na ito. Ang salita ng Diyos ay tulad din sa pagkain.
At sinasabi rin sa atin na saliksikin ninyo ang kasulatan. No? Sa Juan 5:39, ang sinasabi roon ay saliksikin ninyo. Hindi sinasabi ng Diyos na saliksikin ng mga pastor, yung mga ministro, ang Biblia para ituro sa tao. Ang sabi ng bigkas ay saliksikin ninyo. Lahat kayo ay makatayo sa panig ng Diyos. Basahin mo na, nakita mo na? Opo. Hmm. Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang magpapatutuo tungkol sa akin. Oh, gino mo? Saliksikin ninyo. Kaya maraming naliligaw. Maraming iglesia na lumitaw nitong bago na laang, nitong pagbabago ni Constantino sa araw ng Sabado at ginawang linggo. Marami ang kumuha dyan ng linggo ang Panginoon. At ang kanilang nangungulo ay ang tao, hindi si Kristo. No. Kaya mag-isip tayo lagi. No. Ano pa? Santiago 4:4. Santiago Kapitulo 4, versikulo 4. Kayong mga alumya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man niyang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Kita nyo? Sinabi ng Panginoon, kayong mga ngalunya. Bakit sinabihan na yung mga ngalunya? Dahil parang iyon na lang ang inyong minamahal. Hindi ba ninyo alam na tayo ay asawahin ng Panginoon? No? Tayo ay katulad ng 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa 10 dalaga. At ang kasintahang lalaki ay dadating. Nung makita ang ginawa ng 10 dalaga, ang sabi sa atin yung 5 mangmang, at yung yung kay matalino, yung 5. Oh. Kaya, tatalakayin natin yan sa susunod. No? Bakit sinabing mga ngalunya? Sabi sa Santiago, tayo ay gusto niyang asawahin. Mababasa na ang iglesia ay babae. At si Kristo, ang tawag sa kanya, kasintahang lalaki. Ayan. Kaya, sa literal, kinuha niya yung patakaran ng pag-asawa. Ano bang ibig sabihin ng mag-asawa? Magsasama na sila. Kaya si Kristo rin at ang iglesia na babae ay gusto niya magsasama na tayo sumunod sa kanyang gusto. No, bilang siya yung ating asawang lalaki. Ngayon, ang ginawa, yung babae ay ang nilalambing-lambingan ay yung sanlibutan. Siyang kinawiwilihan. Mahilig sa sayaw. Mahilig din yung nanonood. Lalo na kung halos luhubad na yung sumasayaw. Lalo nang nagniningas ang mata sa papapanood. Kaya sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan ang yung mga pita ng mata ay siyang makakasira. Kaya pag tayo natin binibigyan ng mataas na halaga yaang sanlibutan ay sinabi sa atin Santiago 4:4, kayong mga ngalunya, kayong mga kumukuha kayo ng ibang asawa ninyo. No. Ayaw ninyo ng aking aral. Tinakwil ninyo. Katulad ng Israel. Tinakwil ninyo ang Diyos. Tinakwil ninyo ang Pangulo na siyang hari. Ngayon, dito naman sa huli, nitong nabanggit natin ng mga nakaraan, ay nangyayari din. Si Kristo, na ulo ng iglesia, asawa ng iglesia, ay kumuha pa ng ibang asawa na pangulo yung mga presidente. Samantalang may ulo ng
si Kristo. Maliwanag na sinabi sa Colosas 1:18, si Kristo ang ulo. At siya ang katawan sa katawan na walang iba kundi ang iglesia. Tapos, kumuha pa ng ibang ulo. Sinapawan si Kristo, kumuha ng presidente ang mga iglesia. At siya na nga ang sinusunod sa mga payo o mga order. At itong mga membro ay nakatingala doon sa ulo na tao. Yung binasa natin ng una, ang sabi sa atin ay Jeremias 17:5. No. Ang sabi roon, hanapin mo rin ang teksto, Dad. Ang sabi roon ay, sumpain ang tao na tumitiwala sa kapwa-tao. So, ganyan ang tumitiwala sa tao. Mayroon bang tao makapagliligtas ng iglesia? Mayroon bang tao na makakapunta sa langit samantalang itong nangungulo sa makalangit na iglesia ay siya ay Diyos na nagkatawang tao? Tatalakayin din natin yan, no? Pistisyal, nagkatawang tao, si Kristo. At siya ang gustong mangulo para makasiguro na wala nang mawawaglit sa iglesia. Maging buo sila. Kaya siya na yung nag-ulo. Pinagbigyan ng Panginoon noon nang mahingi sila ng hari bilang Pangulo. Anong nangyari sa ating nadaanang pinag-aralan? Nangabuan lahat. At si Kristo na ang natira, kumuha siya lang 12, iyon yung nalabing binhi. No. Kaya, ang hilig nila, yung may hari, ay katulad ng sandibutan. No. Yun ang kanilang ginaya. At ditong huli, may aral na sa Ecclesiastes 9:1, sinasabi sa atin na mauulit yung kasaysayan yun. Kaya tayo ay pinaalaman na magkaroon na ng leksyon, no, sa nangyayaring yan. Ayan. Kaya, yan na lang ang ating huling teksto siguro, sapagkat hindi na pumapayag ang ating oras na magpatuloy sa susunod na lang na pag-sasama natin ay ating dadagdagan. So, Ecclesiastes 1:9. Sabi dito sa atin, yaong nangyari ay siyang mangyayari. Kung paano nangahulog, nangalaglag, yung mga iglesia noong una na Israel, na tinawag na iglesia sa ilang, ay nabual. At ito rin ang mangyayari na hindi nag-aaral masyado ng salita ng Diyos, hindi na nanalangin, ay mauulit din yun. Kung paano kumuha ng ulo na iba, yung mga tao, binasa natin kanina na nagkuhan sila, humingi ng hari, ay ngayon din na si Kristo ang ulo na siya na sana magdadala para makasiguro na hindi nababagsak ang iglesia. Kumuha naman ng Pangulong tao. Kaya binasa natin sa 17, Jeremias 17:5, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. So, nakalulungkot, mga kapatid, mga kaibigan, na mauulit pala yung nangyari. Ngayon, kung marami ang nawala noon na hindi nakaabot sa pamantayan sa kaligtasan, marami rin ngayon. Pero kung tayo magbabantay, ating tatandaan yung mga pangyayari, yung mga halimbawa na ginawa nila, ay walang tao na makapagliligtas ng iglesia. No? Ang makalangit na iglesia, makalangit din ang magdadala. Pag-aaralan din natin, minsan yung ang Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang ulo na makalangit. So, isip-isipin natin yun. At ito'y tatapusin natin sa pamagitan ng dalangin.
Kaya hanggang sa muli nating pagsasama at ito'y ating tatapusin sa maikling panalangin ng aking kasama. Ang pangalan niya ay si RG Elgapi. bago lang siya nabautismohan, no? Sabi ko kanina. So, mag-pray ka kahit maikli lang. Hindi na tayo luluhod yan, maapon, masikip. Manalangin tayo. Amahan namin nga nasa mga langit. Maraming salamat po sa aming natutunan ngayon. Nawa po amin po itong may babahagi sa iba. At sa mga tao na hindi pa alam ang kautusan ng Diyos, nawa po silang lahat po ay bigyan mo po ng Holy Spirit na sila po ay makakaintindi at sa nawa po ay ibigyan mo ng protection sa aming at marami pa pong hindi ko po nasabi. Ito po sa ngalan po ng Ama with the Holy Spirit. Amen. Amen.